Hello mga brad! Welcome ulit sa channel ko. This is Chris Makoy. So, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga nabago na upgrade sa motor natin. Honda Click 125. So, ngayon, una, mapapansin mo yung gulong. Yung dating malalaking gulong, binago natin. Bali, naging 80-80 sa harapan. Tapos 90-80 yung likuran ko. Yan. So, explain ko kung bakit. Kasi masyadong mabigat na yung nabibigatan ako dun sa 80-80. Tsaka hindi na rin tayo big bike concept na street bike na to. So, next na nabago is ito. Ito tips lang sa mga bibili ng TTGR na big disc 260mm. Ito TTGR to. May kasama siyang bracket. Ito KDR. Hindi na siya yung kasama. Kasi yung kasamang bracket ng TTGR na disc is malambot na alloy. So ang constant is na lost thread kagad siya. Tapos yung gagamitin yung nut yung aftermarket o bumili na lang kayong ganito na Allen. Marami yan sa mga bolt store like sa Soler sa may Arang Kebabanda meron dun, or sa mga nagtitinda ng mga bolts stainless na Allen na lang palit nyo kasi mas matibay, hindi nabibilog. Ano pa na bago? Nagpalit din ako ng isa pa. Nagbalik ako ng original. Naghanap ako ng original na front shock kasi dati na yung nasira ko is yung original na nasira ko, pinalitan ko rin ng TTGR brand. Masyadong malambot naman ng TTGR. Tsaka yung spring niya, yung compression hindi masyadong maganda. So mabilis siya mawala, dumapa yung motor. So next, dito tayo. So panggilid tsaka air filter is RS8, hindi ko nabubuksan. Pero RS8 straight. Bola natin is nasa 11-13. Medyo 11-14 o basta ganun. May combination tayo ron. Air filter is RS8 washable air filter. So dito tayo. So next natin is JBT version 3 adjustable. Yan. Goods. May dahilan tayo kaya fully adjustable tayo na JBT. Tapos dito pa. Nagpalit din tayo ng Samco hose. Hindi ko alam kung kita. So yan. Samco hose and yun. Ram air. Pero ram air ko is madilim. Sorry. Ayan, naka-ram air tayo. Yan. Ram air lang. Pero naka washable air filter pa rin. Hindi pa rin natin tinanggal yung air filter. Ano pa ba? Next na pinalitan ko is ito. Yan, rad cap. Kasi importante sa akin yan. Ngayon kasi naka-load na tayo. May load na yung makina natin. Explain ko mamaya. Ano pa bang nabago? So dito sa panggilid 11-13 pala to, 11-13 ang bola ko. Panggilid straight RS8. At yun. Pero yung walang tarag seat dito walang ginawa si RS8 na tarag seat para sa Honda Click. So punta tayo sa load natin sa makina. Sana maliwanag. May flashlight ka. Flashlightan mo yung
ang flashlight. Kung makikita nyo, o diba hindi kita? Dito na lang baka kita nila. Kung nakikita nyo yung hindi nakikita. So, ang load natin sa makina, is JBT Chrome Bore 59mm. Hindi tayo nagpalit ng sigunyal. Dapat kasi ang load dito is 150 head, pang 150 yung black ko. So papos tayo sa budget. Load na lang natin pang 125, pang 160cc and pang 1 ganon. Pero sa computation namin is 166cc. So may ginawa sila kaya naging 166. JBT Chrome Bore, pitch bike na cams stage 2, tapos Project FI na valve spring, stock na valves kasi mas okay sa akin yung stock. Hindi na ako nag-lighten, hindi na ako nag-big valve. So yun, ang gumawa is Outside Racing. Kaya recommend ko Outside Racing kasi kabisado nila lahat. Kung magka-problema sa hard start, alam nila yung gagawin. Kasi nagka-problema talaga ako hard starting dahil sa cams. May konting modification sa piston, sa block. Lalong-lalo na sa cams, hindi talaga mag-start ng matino kung walang modification sa ano. Injector ko is MPRT 40cc 8 holes. Tapos may kulang pa tayo. Kulang pa tayo ng bypass para sa cooling system kasi stock radiator pa rin tayo. Tapos stock radiator, kulang ko pa bypass. Tapos itong fuel pump system. Kailangan ko ng 3.5 or 3.7. So kapos na ulit tayo sa budget, kaya babalik tayo doon pag magka-budget ulit. Parang doon sa dalawa na yun. And kung may sobra, baka ito, palitan natin yung radiator ng Oso. Yun yung recommended nila. Set natin is for touring, hindi pang racing. Kasi ayoko nang set ng racing, masyadong magastos. Saka hindi siya yung motor race, yung arangkada na malakas, pero hindi yung arangkadang pang racing biglang takbo. Hindi, malakas lang talaga yung arangkada. So yun lang yung bago sa motor. Under observation kasi kakagabuild lang. Hindi ko pa masasabi na okay siya kasi sabi ng Outside Racing, it's either may overheat or may singaw kasi walang perfectong build. Safety nila yon. So tingnan natin. So Chrome Bore is 500 km yung break-in period. So kaya nag-Chrome Bore ako mas mabilis. So pag Steel Bore 1,500 yung break-in, mas madugo, mas matagal. Almost 2 months kung sakali. So yun. Break-in na ako na is only 40 to 60. Wag na yung top speed, saka na lang pagka-kompleto natin yung break-in period. So maganda. So dito ko tatapusin yung vlog.